Ay, sorry naman po. At busy lang si daddy ngayon maghapon. Hindi nga ngayon nga, di pa tapos si daddy. Nagsasalin kami ng langis. Oo. Oh, dami ginawa ngayon si daddy kasi, ha? Viral ngayon sa social media ang nangyayaring gera sa gitnang silangan sa pagitan nga ng Israel at Amerika laban sa bansang Iran. Malayo man ang mga bomba sa ating bansa, ramdam na ramdam ng mga Pilipino ang epekto ng sigalot na ito. Isa na nga dyan ay dahil sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng gasolina na nag-uudyok nga ng domino effect at kalaunan ay magiging dahilan ng pagtaas ng mga iba't ibang presyo ng mga bilihin. Subalit maliban sa mga kinakaharap na problema ng mga Pilipino dahil sa gera, isang pamilya sa Camarines Norte ang labis na nag-aalala sapagkat isang Pinoy seaman ang kasalukuyang nawawala sa Strait of Hormuz. Ang seaman nga na ito ay kinilalang si George Francis Miranda, 46 years old. Si George ay nagmula sa Capalonga, Camarines Norte at isang pamilyadong tao. Makikita nga sa mga post ni George kung gaano niya kamahal ang kanyang mag-ina. At para nga mabigyan sila ng magandang buhay, nagsasakripisyo si George na malayo sa kanyang mag-ina para magtrabaho bilang seaman. At ngayong ngang 2026, magsasampung taong ng seaman si George. Nagtitiis nga si George sa mamibigat na trabaho sa barko nang sa gayon ay matiyak niyang maibibigay sa kanyang pamilya ang maayos na kinabukasan lalo na sa kanyang anak. Nagtatrabaho si George bilang motorman at oiler ng barko. Ang motorman ay parang mekaniko ng barko na tumutulong sa mga engineer para mapanatiling maayos ang operasyon ng makina ng isang barko. Trabaho nga ni George na tiyaking maayos na tumatakbo ang mga makina at kagamitan ng barko habang ito ay naglalayag. Habang ang oiler naman ay trabaho na maglagay at magmonitor ng langis sa mga makina nang sa gayon ay maiwasan na maging sobrang init ng isang makina o masira ito ng tuluyan. Sa tuwing babalik si George sa Pilipinas mula sa pagsampa niya ng barko, nagbabanding sila ng kanyang pamilya sa iba't ibang lugar. Hindi maiwasan ng may bahay ni George na si Chris na mag-alala sa tuwing malalayo sa kanila ang seaman. Pero kahit malayo sa isa't isa, naging malaking tulong nga ang teknolohiya ng video call para makapag-usap pa din si George at ang kanyang pamilya. Kapag hindi naman pwede ang video call, palagi nagpapadala ng video message si George sa kanyang asawa at unika iyan na ang pangarap ay maging piloto. Sa kabila nga ng hirap ni George, lahat ng ito ay napapawi sa tuwing nakikita o naririnig niya ang boses ng kanyang anak at asawa. Ngunit nitong March 2026, ang asawa naman ni George na si Chris ay nakaramdam ng labis na pag-aalala nang hindi niya na nakontak pa ang asawang seaman. February 8, 2026, na nagsimula nga ang gulo sa pagitan ng Israel at Amerika laban sa Iran. Isa sa mga pinaka-apektado nga ng gulo na ito ay ang lugar ng Strait of Hormuz na malapit sa Iran. Ang Strait of Hormuz ay ang pangunahing daanan ng mga shipment ng langis at liquefied natural gas mula sa Middle East. Makalipas nga ang ilang araw na nagsimula ang giyera, sinabi nga ng Armed Forces ng Iran na hindi sila papayag na kahit 1 litro ng langis ay makalusot mula sa kanilang rehiyon kung patuloy silang aatakihin ng Israel at Amerika. Dahil dito, naglagay nga ng puwersang militar ang Iran ng Strait of Hormuz para harangin ang mga barko na dumadaan dito. At ang resulta nito, tumaas ang presyo ng krudo sa buong mundo sa gitna ng pagkapilay ng pagbiyahe ng mga krudo na nagmumula at dumadaan sa Strait of Hormuz. Lalo na at 1/5 ng mga oil sa buong mundo ay dumadaan sa lugar na ito. Ang Persian Gulf at Strait of Hormuz ay idineklara ng War Risk Operations Area dahil sa nagaganap na gulo sa pagitan ng Iran at Israel. Na mga panahon na ito, ang Pinoy na seaman na si George ay nagtatrabaho sa kumpanyang AD Ports Group, isang logistics firm mula sa Abu Dhabi. At March 4, 2026, ang container ship na Safin Prestige na noon ay nasa Strait of Hormuz ay tinamaan ng missile. Wala na noon sa loob ng barko ang crew ng Safin dahil ligtas na silang nakaalis mula sa nasirang barko. At ang kumpanyang may hawak sa Safin Prestige ay inassign ang ASD Tag Musafa 2 na isang UAE flag tugboat para i-secure o i-rescue ang Safin Prestige na barko. Sa barkong ito, lulan nga ang Pinoy seaman na si George
ng Musafa II at siya lamang ang Pinoy sa nasabing barko. Kasama din ni George ang 6 na crew member at 6 na technician mula sa ibang bansa katulad ng Indonesia upang sila ay magsagawa ng inspeksyon at magkukumpuni sa nasirang barko. Agad ding umalis ang Musafa II mula sa isang port ng hapon ng March 5, 2026 at dumating sa isang area ng Strait of Hormuz alas 8 ng gabi local time sa UAE. Ang lugar nga ay pinaniniwalang isang war-conflicted zone. Matapos inspeksyonin ang Safin Prestige, napagtanto nga ng mga technician na hindi na kayang kumpunihin pa ang nasabing barko at nagdesisyon na silang ito na lamang ang vessel. Kaya naman 6 na technician ang sumakay sa Safin Prestige para tumulong sa towing operation. At March 6, 2026, nang patapos na ang towing preparations para sa Safin Prestige, bigla na lamang sumabog ang barko. At pinaniniwalang ito ay tinamaan ng 2 pang missile. At ayon nga sa mga report, 4 na seafarer ang binawian ng buhay at 3 naman ay nagtamo ng matitinding mga pinsala. Sa ibang report naman, sinasabi na isang Indonesian national crew ng Musafa II ang nakaligtas habang 3 pang Indonesian national ang pinaghahanap sa ngayon. Nasabi din sa kaparehong balita na isang seaman ang hindi pa tinutukoy ang pagkakakilanlan ng mga nawawala. Ang sinasabing isa pang crew member na nawawala ay pinaniniwalang ang Pinoy na si George. Iyan nga ay kinumpirma mismo ng asawa ni George na si Chris. At March 7 nang unang nag-post nga si Chris at nanawagan sa iba pang seafarer na nasa Hormuz na baka makita nila ang kanyang mister na si George na ng mga oras na iyon ay nawawala. Na mga oras nga na nawawala si George, agad na kinontak ng kumpanya ang asawa ni George na si Chris para sabihin nga ang mga nangyari. Pero sinigurado naman ng kumpanya na may pinadala na silang search and rescue team sa Hormuz para hanapin si George. At dahil nga sa pag-aalala ni George, nabalot na ng takot at pag-aalala ang pamilya ng seaman. Sunod-sunod nga ang post ni Chris para manawagan tungkol sa nawawala niyang mister. At sa kabila nga ng tensyon ng Hormuz, umaasa pa din si Chris na muli nilang makakasama ang kanyang asawa. Patuloy nga ang pagpo-post ni Chris ng mga larawan ni George at marami ngang mga netizen ang nag-share ng impormasyon sa pagkawala ng seaman. At March 6, bandang alas 4 ng hapon, nang ipinost nga ni Chris ang huling video message sa kanila ng kanyang asawa na nakuna ng March 5 at ito ay bago tamaan ang kanilang barko ng isang bomba. Sorry Georgie, paano makakachat si Daddy? Lalaki ng alon, lahat kami. Tinan mo yung buhok ni Daddy, hindi kami nakapag-ayos. Lahat kami nagsuro ka na sila lahat. Ako masakit na ulo. Nagigising na ni Daddy, duty na naman uli. Hindi ba kami na... Sa video, nagsusorry ang seaman ni si George sa kanyang anak dahil hindi niya nakachat ang bata sapagkat nasa delikadong lagay umano ang kanilang barko. Ayon pa sa Pinoy, malaki ang alon ng mga oras na iyon at nasa biyahe pa lamang siya papunta sa kanilang pupuntahan. Masakit nga umano ang ulo ni George at hindi na niya nagawa pang maayos ang kanyang buhok sa video. Bukod doon, pinaniniwalaan na busy nga sila sa trabaho. Kagigising lamang umano ni George pero mag-duty na siya agad. At bago nga matapos ang video, humingi muli ng paumanhin ang seaman sa kanyang anak dahil sa hindi sila nakakapag-usap. Pero sa ibang post ni Chris, hindi maiwasan ang ginang na mawalan na ng pag-asa at tanggapin na lamang ang masakit na sinapit ng kanyang mister. At sa mga sumunod nga na post ni Chris, ibinahagi niya ang masasayang video at larawan kasama ang masipag niyang asawang si George. Isang video din ang ibinahagi ni Chris kung saan makikita na inaayusan ni George ang kanilang anak na babae. Bakas nga ang lungkot sa mga mensahe ng babae para sa nawawala niyang mister. At ayon nga kay Chris, hindi niya ma-imagine kung paano uumpisahan ang kanyang buhay kung wala na talaga ang asawa niyang si George. Sinabi din ng ginang na hindi na niya kaya pang ngumiti o magsaya dahil 5 araw na niyang hindi nakikita ang kanyang mister. Pilit nga tinatanong ni Chris ang kanyang sarili kung nasaan na ba talaga si George dahil miss na niya ang asawa niyang seaman. Sa mga post naman ni Chris, tila may tampo siya kay George dahil hinahanap nga ng lalaki ang kanilang anak. At ayon nga kay Chris, nangako umano si George na proprotektahan ng seaman ang kanilang anak kahit tumanda na ang bata.
Subalit dahil sa nangyari, tila si George pa umano ang unang nanakit sa damdamin ng kanilang anak. At March 10 naman ang pinost ni Chris ang dating video message ng anak ni George para sa kanyang ama. Sa video, malungkot ang bata dahil hindi siya bini-video call ng kanyang ama. Ay, sorry naman po. At busy lang si daddy ngayon maghapon. Ngayon nga, hindi pa tapos si daddy. Nagsasalin kami ng langis. Dami ginawa ngayon Sumagot si daddy naman si kasi. George gamit ang isang video message at humingi ng tawad sa kanyang anak dahil busy siya sa trabaho kaya hindi siya nakatawag sa kanyang anak. Sa caption nga ni Chris, sinabi niyang wag na daw hayaan ni George na magtampo pa o magalit muli ang kanilang anak. At hilingan ni Chris ay sana magkita pa sila muli ni George at ng kanyang pamilya. At March 12 naman na nagpost si Chris ng throwback picture kung saan binati nila mag-asawang isa't isa ng Happy Mother's Day at Happy Father's Day. Sinabi din ng babae na pinapasalamatan nilang mag-ina si George dahil napakasipag nitong ama at palagi nitong inuuna ang kanilang pamilya. Sa sumunod naman na post ni Chris, hiling niya ay makauwi na si George dahil ilang linggo na lamang ay birthday na ng kanilang anak. Ang mga post nga ni Chris ay agad na nag-viral sa social media at naging laman nga ng mga balita ang pagkawala ni George. Dito na nga kinumpirma ng Department of Migrant Worker na isang Pinoy na seaman nga ang nawawala habang nasa kalagitnaan ng rescue mission sa barko na binomba. Ayon nga sa ahensya, ipinadala ang tugboat na lulan si George upang tumulong sa isang barko na nangangailangan ng assistance sa Omani Waters. Gayunpaman, nagkaroon ng insidente kung saan tinamaan umano ng missile ang tugboat habang nasa kanilang operasyon. At ayon nga sa mga balita, nailigtas ng local fishing speedboat ang kapitan ng barko at 2 pang tripulante ng barko ang nakaligtas din mula sa insidente. Ngunit wala namang balita sa lagay ni George. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, agad nakikipag-ugnayan ang kanilang ahensya sa pamilya ng nawawalang seafarer upang mabigyan ng suporta at tulong habang patuloy ang pagguha ng karagdagang detalye tungkol sa mga pangyayari. Para nga mas maging malawak ang kanyang panawagan, nagpaunlak ng isang interview ang misis ni George na si Chris. At ayon nga kay Chris, ang unang request niya sana ay mahanap si George kung buhay man ito o kahit na pumanaw na ito. Sinabi din ng ginang na March 5, 8:31 ng gabi, nang huling nag-chat ang kanyang mister pero matapos iyon hindi na sumagot pa sa tawag o chat si George. Gusto nga ng ginang na ipaliwanag ng kumpanya ni George kung bakit nag-deploy pa din ito ng mga seaman sa war-conflicted area, kahit na alam na nilang delikado noon sa Strait of Hormuz. Ibinahagi din ni Chris na bago nag-send ng video message si George sa kanila, isang araw daw itong hindi kumokontak sa kanila. At March 5 na nag-chat si George na magdamag na silang nahihilo lahat dahil sa laki nga ng alon habang nagsusuka naman ang iba pa niyang mga kasamahan. Nag-reply naman ang anak ni George na bakit hindi nag-chat ang kanyang ama. Ang reply umano ng seaman ay ang video nga na pinost ni Chris kung saan humihingi ng paumanhin ang Pinoy seaman sa kanyang anak. Para nga kay Chris, ang video na iyon ay patunay na pagod na si George at haggard na daw ito dahil sa mga nangyari. Sunod na chat umano ni George ay wala na umanong signal kaya hindi siya nakaka-chat at lahat nga ng gamit nila ay nagbaksakan na dahil sa laki ng alon. Pag-amin naman ni Chris, hindi siya sanay na hindi sila nag-uusap ng kanyang asawa kaya naman ng panahon na ito nagtataka siya kung bakit walang chat ang seaman sa kanila. Lalo na at lagi silang nagbibigay ng update sa mga nangyayari sa isa't isa. Naiyak naman si Chris nang sabihin ang mensahe ni George na lahat nga umano ng ginagawa ng seaman ay para sa kanyang pamilya. At hilingan ni George, huwag sana siyang isipan umano ng masama ng kanyang asawang si Chris. Bilang patunay, nag-send pa nga si George ng mga larawan kay Chris na nagbaksakan na ang ref at iba pang gamit sa loob ng bahay ng kanilang barko. Sunod naman ay sinend ni George ang larawan kung saan ang kanilang barko at sinabi nga ni Chris na napakalapit nila sa Iran kung saan may nangyayaring gera ng mga oras na iyon. At ng mga panahon na ito, pinaniniwalaan na may signal jammer na sa Strait of Hormuz dahil sa gera. Tinanong naman ni Chris si George na bakit daw sila nandoon at bakit daw sila pinapadala doon. Nagbiro pa nga si Chris at tinanong si George kung sila daw ba ang ipangaharang sa mga missiles. Sumagot naman ang Pinoy seaman na hindi niya alam bakit sila doon pupunta. Nagalit pa nga umano si Chris kay George at sinabing
Alam na umano ni George na delikado ang lugar na iyon, pero bakit siyang pumayag pumunta doon? Pero sa chat, sinabi nga ng seaman na may pupuntahan silang barko sa Strait of Hormuz para ito ay hilahin. Tumawag nga ang lalaki sa kanyang misis pero hindi ito nasagot pa ng babae. Sa mga sumunod nga na mensahe ni George, ang barko na hihilahin nila ay binomba na pala. At base nga sa pakikipag-usap ni Chris sa kanyang mister, labag daw sa kalooban ni George na magtungo sila sa Strait of Hormuz pero tumuloy pa din ang barko. At ang alam daw umano ni George, magpupunta sila sa Rock o mas kilala bilang Ras Al Khaimah. Ayon sa isang netizen, naniniwala siyang posible pang buhay si George at malamang ay nasa Rock lamang daw ito. Probinsya kasi ang lugar na iyon kaya marahil ay walang signal. Sinabi nga ni George sa text niya sa kanyang misis na hahatakin umano nila ang barko na binomba dahil gusto pa din itong kunin ng kanilang opisina, ngunit hindi alam umano ni George kung saan ito dadalhin matapos hatakin. At ito na nga ang huling beses na nagchat ang seaman sa kanyang misis. Alas 10 nga ng gabi nang may nagchat kay Chris at kinumpirma nga na nawawala na si George. Nanlambot nga ang babae sa natanggap na masamang balita. Niyaya nga ni Chris ang kanyang anak na magdasal. Ilang beses pang chinat ng babae ang kumpanya ni George para sa karagdagang detalye ng insidente pero hindi nagre-reply ang kumpanya sa kanya. Dito na nga napilitan si Chris na gumawa ng sarili niyang research para malaman ang mga detalye. Git naman ng kumpanya, hindi daw sila pwedeng magbigay ng iba pang impormasyon na hindi pa kumpirmado mula sa management. Hindi na din nakakatulog si Chris sa kakaisip sa asawang si George. Nakwento pa ng ginang na may dumating na opisyal mula sa OWA sa kanilang bahay para siya ay kausapin. Git nga ni Chris, sana mabigyan ng hustisya ang sinapit ng kanyang mister dahil naniniwala siyang may pagkukulang ang kumpanya ni George sa mga nangyari. Bakit daw kasi pinadala pa sa lugar ang seaman kahit alam ng delikado sa lugar ng Strait of Hormuz? Ayon nga sa mga balita, pinaghahanap na ng DMW ang nawawalang manlalayag na si George at lumapit na sila sa pamilya ng seaman para magbigay ng tulong na kanilang kailangan. Binigyan din ng ahensya na may karapatang tumanggi ang mga Pilipinong marino kung daraan ang kanilang barko sa conflict areas kabilang na nga ang Strait of Hormuz. Ayon sa ahensya, nagpapatuloy pa din daw ang search and rescue operation para kay George. Napag-alaman naman ng DMW na hindi pala nairehistro si George ng may-ari ng barko sa opisyal na listahan ng mga tripulante. Wala namang naging pahayag ang kumpanya ni George hinggil dito. Pero giit ng DMW, sasampahan nila ng isang aksyon ang employer ni George para mabigyan ito ng disciplinary action. Ngayon, isang malaking hamon nga sa DMW kung paano kukunin ngayon ang mga stranded na Pinoy sa lugar. Ayon nga sa Joint Manning Group, ang osasyon ng mga manning agency sa Pilipinas, nasa 7,000 Pilipino seafarer ang stranded ngayon sa bahagi ng Strait of Hormuz at Persian Gulf. Sinabi nga ng ahensya na nasa barko lamang ang mga Pinoy at hindi nakakapaglayag dahil sa nangyayaring gulo. Hiling nga ng pamilya ni George ay agarang aksyon ng pamahalaan sa pagkawala ni George. Ilan nga sa mga nagmamahal kay George ay dalangin na siya ay makauwi na sa kanyang pamilya at miss na nga nila ang mabait at maalagang seaman. Ay nga sa ilang mga comments, sa mga ganitong kaso na hindi na isasama sa opisyal na lista ng manifest ang isang seaman o isang individual, karamihan ay hindi nakakakuha ng mga benepisyo ang pamilya ng seaman kapag pumanaw ito habang nasa laot. Mayroon ding mga kaso na nagkakaroon nga ng disgrasya sa karagatan at lumulubog ang isang barko at kapag ang isang tao ay wala sa manifest ng barko, minsan pahirapan pa bago makakuha ng benepisyo at hindi agad sila nagkakaroon ng access para sa mga impormasyon. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!